Umaga, tuloy po tayo dito sa ating programa at sa masandaling ito ay makakasama natin ang isang ekonomista, nakabase po dyan sa Canada, guru din ito pagdating sa economics, si Dr. Michael Bato. Doc, magandang umaga mula rito sa Pilipinas. Welcome po muli sa SMNI. Admar Villando, kasama natin si Franco Baranda. Good morning, Doc. Yeah, magandang umaga sa iyo dyan, Franco, at magandang umaga, Admar, at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Unahin ko lang po muna itong recent decision po ng Korte Suprema tungkol po dito sa PhilHealth. Ano po ang pananaw niyo po dito? Naging malinaw po ba yung decision? Kasi sentro rin po ng debate ngayon kung i-restore o di kaya ay muling paglalaanan ng pondo, ibalik, return o restore? Doc. Ang intent kasi ng Supreme Court dyan ay ibalik. No? I think pasimplihin natin yung language ng Supreme Court ruling. Ang gusto mangyari ng Korte Suprema ay ibalik yung nawalang pondo ng PhilHealth. Na I think it's about 60 billion. So pag sinabing ibalik, kailangan may panggagalingan yon. Hindi ba? So kasi kinuha nila yung dating pondo, may pinapuntahan yon. Doon nila dapat kuhain yon. Ang sinasabi ng Korte Suprema, Admar, is kung merong batas na naglikha ng pondo na yan, kagaya sa halimbawa sa kaso ng sa PhilHealth, no, under the Universal Healthcare Act, yung mga nakolekta halimbawa dun sa mga sin taxes, may mga batas na naglikha niyan para magkaroon ng pondo, hindi pwedeng galawin yan ni Marcos Jr. o kung sino man ang presidente nakaupo, hindi nila pwedeng galawin yan at ilipat para sa ibang programa kasi may batas na naglalaan para doon. Kung gusto nilang galawin yan, kailangan they have to ask Congress na mag-create ng panibagong batas para ma-reallocate yon. At hindi rin nila pwedeng gamitin yung budget, yung General Appropriations Act para maisagawa yung paglilipat ng pondo kasi nga may separate na batas yan. So ang intent dyan ng Korte Suprema ay napakalinaw. Ang sinasabi ng Korte Suprema dyan ay ibalik dun sa PhilHealth yung kinuhang pera na 60 billion. So ang tanong diyan is may political will ba yung ating mga leader sa ngayon na sundin yung inuutos ng Korte Suprema? Kasi sa ngayon pinag-uusapan natin is yung budget, nasa BICAM na tayo. Ka-approve lang ng Senado itong 2026 budget. So ang tanong, kasama ba doon yung 60 billion na ibabalik dun sa PhilHealth? So sa palagay ko dapat nandun yun kasi maihahabol pa naman yun, Admar. Merong may pinanggalingan yan. Kumbaga, yung pondong kinuha sa PhilHealth, may pinapuntahan yon. Doon nila hanapin kung nasaan. And ang suspecha ko dyan, pwede nilang kuhain yan mula sa mga insertion. At I suspect may mga insertion pa rin yan dyan. If Marcos Jr. has the political will, pwede niya yan iutos sa mga mambabatas natin, i-request yan, na kuhain mula dun sa mga insertion na yan, buuin yan, 60 billion ibalik sa PhilHealth para sa programa sa pangkalusugan ng ating mga mamamayan. Opo, pero ang punto din ng iba sa mga nag-usisa nitong desisyon po ng Korte Suprema, ang sinasabi kasi doon, isole yung nailipat. Hindi, kasi itong nailipat na ito, na tinanggal mula sa PhilHealth funds, ito yung unang tax na galing sa taong bayan, ibinigay sa gobyerno, tapos inilipat. No, ngayon, ang sinasabi, doon sa 26, kung magkokolekta muli sila ng tax, tsaka yun yung babalik doon sa PhilHealth, di ba magkaiba po yun? Kasi sayang yung unang naibigay. Kung kunin yun, may magagamit agad. Ito, magkokolekta pa. Doc, no, para sa 2026 na budget. Yan po yung kung i-return ba yung unang ibinigay or i-restore, maglalaan ulit ng pondo, direkta na para doon madagdagan ang pondo ng PhilHealth, Doc. Ang opinion ko dyan is malinaw, na ang sinasabi ng Korte Suprema ay ibalik. So, kumbaga, return . Kumbaga, ang nakita kong language na ginamit sa decision was to return. So, ngayon, to follow your point, meron din nagsasabi na pwede rin namang return and restore. Meron din ako naririnig na ganyan. Ang sa akin dito is sundin ng ating mga mambabatas kung ano yung gustong mangyari ng Supreme Court, which is ibalik yung pera sa PhilHealth.
Ngayon, kung yan saan nila kukuhain yan ang pinagdedebatihan, no? Kung saan nila kukunin yan. But the point na nakikita ko dito is kailangan maibalik yung pondo na yan. Opo. At ang sa akin, yung pondo na yan, that is meant for healthcare programs, Admar. So kumbaga, kukuhain nila yan dun sa mga pwedeng pagkuhaan, kagaya yung mga insertion, dun nila kukunin yan. In terms of restoring kasi, ang mangyayari parang mangungulekta pa sila ng panibago. Ngayon, meron din namang point of view ko na nakita, which I think also somewhat makes sense, is that kung magre-restore ka and return, mas malaki yung maibabalik sa PhilHealth. Kasi yung 60 billion na nawala, and then makakaroon pa ng panibago. Maganda rin yun. Kasi kung mapupunta yan para sa mga members, no, para ma-improve yung serbisyo, at para mas maaka-access sa healthcare mas marami natin mga kababayan, I think mas maigi yun. And I think that is in line with the spirit of the decision ng Supreme Court, Adma. Kasi kumbaga madadagdagan pa sila eh. Actually, oo, tama. Actually, hindi naman talaga madadagdagan kasi sa kanila naman yon. Pero magagamit agad, no? Kaysa sa mag-antay ka pa ng panibago, or ang question pa nga kung baka yun lang yung ibibigay, hindi na maglalaan pa ng pondo. Kasi maalala natin, di ba, hindi pinondohan din yung PhilHealth din. Pero sa nakikita nyo po dito sa ruling po ng Supreme Court, ito na ba yung katapusan, or may marami pa po kayong nakikita na dapat linawin? Kasi marami pong nagsasabi na magkaroon ng transparency. Sino yung gumawa nitong panukala? Sino yung gumawa noong ano na yon? Hakbang na yun? Wala ba talaga siyang pananagutan? Ano pa ba ang maaring paglabag? Marami pa ba kayo nakikitang nagbukas ng maraming pinto at bintana dito sa usaping ito, Doc? Oh, Admar, it's good you brought this up. There are several things we have to consider. Unang-una, kasi sinabi ng Supreme Court na insofar as yung mga liability ni Marcos Jr., hindi ito yung parang proper venue, no, yung proper time to do this, kasi nga ang pinag-uusapan natin dito is the unconstitutionality noong paglilipat ng pondo. So kung may criminal liability yung mga opisyal ng gobyerno, that is in a separate na discussion yon. So sa palagay ko, pwede pang makasuhan yung mga opisyal natin ng technical malversation at back. So they will be liable for that. No? Kasi ang pinag-usapan dito sa decision na to, Admar, is whether or not they committed grave abuse of discretion. And na sinabi nga ng Supreme Court, they did. Kaya nga pinawalang visa yung transfer. They were ordered to return yung 60 billion sa PhilHealth, Adma. So yun yung una. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi pa rin lusot, no, yung ating mga leader, yung mga personalidad na nasa likod ng paglilipat ng pondo na yan, hindi pa rin sila safe kasi pwede silang makasuhan. Hindi ibig sabihin na sinabi ng Supreme Court na hindi muna natin ito pag-uusapan, hindi ibig sabihin nito na lusot na sila. So ibig sabihin pwede pa rin silang makasuhan ng technical malversation at the very least. So yung una. Ikalawa, Admar, is ito yung far-reaching implications itong decision na ito. Which is, ano naman ang mangyayari dun sa mga transfers, dun sa mga ibang GOCCs, Admar. Kung maaalala mo yung PDIC, may mga transfers din eh. Kinuha nila yung pondo from PDIC, tinransfer yan papunta sa national government. Part nung, kumbaga yung remittance sa sinasabi nila. No? But the thing is, saklaw din ba nung desisyon ng Korte Suprema yung mga transfers na yan, yung tinatawag na cash sweep na nangyari doon sa mga ibang GOCCs. Kasi kagaya ng PhilHealth, merong batas na naglikha ng PDIC. At yung pondo na nalilikom ng PDIC, yung kinikita nila, merong paglalaanan yun under the law, which is intended dun sa pagpoprotekta ng mga depositors. So the question becomes, saklaw din ba ng ruling ng Supreme Court itong sa PDIC? So sa palagay ko, I think I would urge yung mga stakeholders dyan, yung mga banking groups, yung mga finance sector natin dyan, baka pwedeng gayahin din nila yung nangyari sa PhilHealth at magsampa sila ng kaso sa Supreme Court to question the validity of those transfers from the PDIC. So, yun Admar. So, dalawa yung nakikita ko dito, no? Just to circle back. Una is yung liability
ng mga personalidad behind the transfers. Hindi sila safe. And ikalawa, yung epekto nito doon naman sa mga ibang GOC seats in terms of doon sa validity ng pagka-transfer ng kanilang mga pondo. Opo. Etong may mga pag-question sa budget, no? At nagkaroon pa ng desisyon ng Korte Suprema na nakitaan na nila na hindi tama, unconstitutional o illegal. Sa mata ng mga investors, meron po ba itong masamang implikasyon? Kumbaga, sa nakikita nila the way ang pamumuno ng gobyerno natin sa pagbabudget at kung ano-ano pa, meron bang epekto ito sa ekonomiya din natin or sa parang pogi points ba ito or bawas pogi points sa mata ng mga investor dito sa ating bansa? Pag mga ganito pong usapin po na maraming mali-mali or nagkaroon ng desisyon na unconstitutional o illegal ang hakbang ng gobyerno. So, mula dun sa panahon na pumutok yung balita about itong pagka-transfer ng pondo from PhilHealth, no? Yung amount na yun, 60 billion, up to the point na ibaba yung desisyon ng Korte Suprema, there was a lot of uncertainty dyan sa sektor na yan. Particularly, Admar, sa health sector. Kung maaalala natin, noong mga time na yan, Admar, may mga ospital na biglang lumitaw, no? Yung mga may-ari ng ospital, na nagsabi na hindi sila nababayaran pa ng PhilHealth, no? May mga doktor na lumabas dyan. Sasabi nila na hanggang sa huli, hindi pa sila nababayaran ng PhilHealth. Kumbaga, there was a lot of uncertainty surrounding dyan sa issue na yan. And after several months, no, nagbabahan ng desisyon ng Supreme Court to finally put a rest dun sa issue na yan at medyo naging certain na yung outcome. Pero in the interim, it created a lot of uncertainty and we know na kapag ka-uncertain, ayaw yan ng mga investor. And it also reflects on the quality of the governance that they have. No? Sa kaso ng ating pamahalaan, kinuha nila yung pondo na hindi nila dapat kuhain. Diba? So, that creates an issue in terms of yung kalidad ng pamumuno. Parang yan yung Admar sa issue sa toilet paper. I-connect ako na rin. No? Maalala nyo, di ba, sa SSS, kinuwestiyon sila dun sa pagbibili nila ng tissue paper. So, yung mga ganyang klaseng skandalo, no, na kung saan, kung tissue paper na nga lang, hindi nyo pa kayang i-manage ng maayos, what more pa kaya yung pondo ng mga miyembro nyo? Di ba? Kung yung pondo nga lang ng PhilHealth, hindi ninyo maayos ng maigi, na ilipat pa sa hindi dapat paglipatan, what more pa kaya sa mas malalaking amounts? What more pa kaya sa pagpapatakbo ng ating ekonomiya? So ibig sabihin yan to, Admar, itong mga ganitong klaseng balita, itong mga ganitong klaseng issue at skandalo na nakikita natin sa ngayon, sumasalamin yan doon sa kalidad ng mga namumuno sa ngayon. So kagaya halimbawa, ano ba yung klase ng mga opisyal na inappoint ni Marcos Jr. diyan sa mga opisinang niya, kagaya sa PhilHealth, sa SSS? What kind of appointees? No? Ano ba mga background nito? O baka na-appoint lang sila because they're close to the appointing power. So kumbaga, makikita natin na itong mga nangyayari ngayon, ang balik niyan lahat sa presidente, Adma. Doon lahat babalik yan. So kung ano yung ginagawa ng mga nasa ibaba, kamaliman sila, ang balik niyan sa taas. Kaya makikita natin in terms of popularity, Marcos Jr. will go down in history as one of the most, if not the most unpopular president na meron tayo. Kung titingnan nyo sa popularity. Nanggaling tayo sa pinaka-popular at pinaka-nagkakatiwalaan, which was former President Rodrigo Roa Duterte. Galing tayo doon and now we are down to the most distrusted of all presidents that we've had post-EDSA. Diba? So how low have we fallen? Kumbaga, yan nangyayari ngayon, sumasalamin yan sa kalidad ng pamumuno na meron po tayo sa kasalukuyan. Opo. Maliban dito po sa usapin sa PhilHealth, marami ding diskusyon dito yung mga associate justices po, no. Di ko lang alam kung meron na ba talagang definite na desisyon ang Korte Suprema. Ukol nga po dito sa mga unprogrammed funds at yung yung issue po ng mas malaki
ang inaprubahan or pinalakihan pa ang hiling na budget ng presidente, ng executive para sa kanila, sa ilang mga associate justice ay unconstitutional. Kumbaga, kung ano yung request, it's either manatili yon or bawasan. Hindi pwede yung madagdagan pa sa higit na kanyang nakikita na kinakailangan po. Do you think na kailangan na rin na magkaroon? Di ko alam kung meron na bang desisyon, pero kung wala pa, kailangan na ba na mayroon tayong ganito? Kasi parang ito po yung nakikita natin. Minsan nga ang problema pa, yung mga unprogrammed programs or program appropriations pa ang nauuna na napopondohan imbis na pang spare lang ito if ever na merong extra, tsaka siya mapopondohan. Doc. Alam mo kasi, Admar, dapat maintindihan din natin kung saan nagmula itong mga unprogrammed appropriation na ito. Kumbaga yung evolution nito. Ito na yung pinakabagong pork. Yung pork barrel na sinasabi. Kasi nung araw, yung mga pork barrel na napapasama yan sa GAB. Ngayon, itong mga pork barrel na ito different form. Naging UA now, unprogrammed appropriation. At binasa ko, Admar, yung ibang mga dissenting opinion. Actually not dissenting, but concurring opinions ng mga justices. May mga separate opinion sila Hindi pala dissenting kasi unanimous yung naging decision dyan. So meron sila mga separate opinions at kagaya ni na Justice Leonin, sina Justice Hernando, may mga sarili-sarili silang mga separate opinion. And I agree with some of the separate opinions about making unprogrammed appropriation as unconstitutional. Kasi nga, napakalinaw ng saligang batas, Admar. Sinasabi ng saligang batas, kung ano yung pinasang National Expenditure Program, kung ano yung sinadmit ng Pangulo sa Kongreso, hindi nila ito pwedeng dagdagan. Nasa saligang batas yun. Hindi nila pwedeng dagdagan yung NEP. Pwede nilang bawasan, pero hindi nila pwedeng dagdagan. So, the point is, if these unprogrammed appropriations, kasi nga, standby lang yan, Admar, kagaya ng sinabi mo kanina, kung merong extra, doon mo siya malalagyan, no? Pero kung itong mga UAs na ito, it would lead to an increase in the budget more than the National Expenditure Program, hindi constitutional yun. And ang nangyayari dyan, Admar, kasi nga, depende kung may papasok na pondo, hindi mo pa masabi, no? Kung meron, what if kung meron humigit yan sa NEP, hindi na yun constitutional. So, kumbaga, ang punto dito is make these unprogrammed appropriations illegal to begin with. Hindi pwede magkaroon ng ganyan. And nagagamit kasi din itong mga UAs na to, Admar, dun sa mga sinasabing insertions. Which brings us to the question of saan ba nanggagaling yung insertions na napupunta sa mga UAs na ito? Nanggagaling ito doon sa BICAM. Kung maaalala nyo sa budget noong 2025, doon sa BICAM, doon maraming nangyaring insertions. So I fully agree, live streaming the BICAM, Admar. Kailangan makita ito ng taong bayan kung sinong mga nagsisingit, kung sino ang mga nagpapasok ng mga insertions dyan para maging malinaw sa ating lahat kung saan napupunta itong mga unprogrammed appropriations na ito. So I agree with the separate opinions with some of our honorable justices of the Supreme Court. No? Sinasabi nila dyan, may mga nagsasabi na unconstitutional yan, and I actually agree with them. Tama sila, no? Bagamat sa jurisprudence, yung mga separate opinions, hindi yan ang bubuo ng pinaka-decision. Kasi kung sino yung ponente at nag-agree sila doon, yun yung magiging controlling doctrine yan, which is yung pinaka-naging decision. But nonetheless, the separate opinions of the justices, they also make sense. No? If you read those, and I urge our kababayan, kung meron kayong time, basahin niyo yung decisions, makikita niyo yung wisdom ng iba nating mga justices sa Supreme Court. No? Nasabi talaga nila na dapat unconstitutional itong mga unprogrammed appropriations na ito. Maraming salamat, Doc. Doc, maiba lang po ako. So, ano po masabi ninyo sa latest update po ng World Bank patungkol sa bahagyang pagbaba ng GDP ng ating bansa? I think before it was 5.3, ngayon bumaba ng 5.1. Hindi na yan nakakasurpresa, Franco. No? Kasi
ang nakikita natin sa ngayon, itong mga domestic issues dyan sa Pilipinas, so particularly yung mga issue sa korupsyon, sa issue ng pamamahala, yan ay ngayon ay nakakaapekto na ito sa lagay ng ating ekonomiya. So kahit anong gawin ni Marcos Jr., hindi nagkakaroon ng epekto, Franco. Kung makikita mo ha, a few months ago, in response dun sa mahiya naman kayo na speech niya nung SONA, naglikha sila ng ICI. On the hopes na baka itong mga ganitong klaseng moves ay magkaroon ng impact sa ating ekonomiya. Nakita natin, wala. Ang nakita natin is that instead of tumaas yung paglago ng ating ekonomiya, mas lalo pa itong bumaba. Yung palitan ng piso sa dolyar, makikita natin itong araw na to, Franco, kung titingnan mo yung palitan, pinakamababa, historic lows ang ating palitan. Pakahina ng piso sa ngayon. Ibig sabihin, mas maraming dolyar na lumalabas kaysa sa pumapasok. Yun ang ibig sabihin ito. So, mahina ang ating ekonomiya or humihina ang ating ekonomiya, and yet yung ginagawa ni na Marcos Jr. ng mga interventions, kagaya halimbawa ng ICI na yan, hindi naging epektibo in terms of influencing yung trajectory ng ating ekonomiya. Ngayon, ano na naman ang mga bako nilang pakulo? So, meron silang, si Marcos Jr., I think today, I think it was yesterday, ang sabi niya is yung 4 na priority na mga batas, kagaya halimbawa ng mga political dynasty bill. Sa palagay ba natin, magkakaroon ito ng epekto sa ating ekonomiya? Well, it's hard to tell. But, kung titingnan natin yung mga nangyari nito mga nagdaang buwan, anything na ginagawa nila na intervention ay hindi nagkakaroon ng dent sa growth ng ating ekonomiya. Kumbaga hindi nakakaapekto. Patuloy pa rin itong bumababa. So, ibig sabihin, hindi mabisa yung kanilang mga ginagawa. No? Yung kanilang mga interventions ay hindi mabisa in terms of trying to arrest the decline ng ating ekonomiya. So, kumbaga, hindi na nakakasurpresa, Franco, na ibinaba. In fact, baka nga mas lalo pang ibaba ito ng World Bank sa mga darating pang quarter for as long as ganito yung estado ng pamamahala sa ating bansa. Kasi hindi na ito question ng external forces, Franco. Kasi posible na yung external forces, external factors na nakaka-apekto sa ating ekonomiya. Kagaya ng mga nangyayari sa Estados Unidos, sa mga ibang bansa, sa China, kung saan pa man. Pero baka titingnan mo, Franco, yung ating mga kapitbahay, kagaya ng Vietnam, mataas pa rin ang paglago ng ekonomiya kaysa sa atin. In fact, yung forecast ng World Bank sa mga bansang yan, kagaya ng Vietnam, mas mataas kaysa sa atin. We're exposed to the same shocks, and yet mas mababa yung paglago ng ekonomiya natin, which tells us na what matters here is kung ano yung nangyayari sa loob ng bansa. And unfortunately, yung mga interventions ni Marcos Jr., kagaya yung ICI, kagaya yung mga ginagawa nila ngayon, yung pag-prioritize itong mga batas in the guise of reforms, it remains to be seen kung magiging epektibo ito. Pero sa palagay ko, hindi ito magkakaroon ng significant na epekto sa paglago ng ating ekonomiya, Franco. Hindi po ba dapat mabahala na ang ating pamahalaan na kung saan dapat ang i-prioritize na bill ay makatutulong dahil out of 4 priority bills ng ating administrasyon is Anti-Dynasty, Independent Commissions Act, Party List, Citizens Access and Disclosure. Sa 4 na iyon ay wala po tayong nakikita. Tingin nyo na magiging tugon sa tuloy-tuloy na pagbaba ng ating ekonomiya. Tingin nyo po ba medyo nawawala ang focus ng ating pamahalaan kung saan dapat niya tutukan yung mga problema, especially ang ating ekonomiya? Hindi lang nawawala sa focus, Franco. Talagang wala na sa focus ang ating gobyerno in terms of trying to improve our economy. Wala na sa wala na sa focus itong nakikita natin. Kasi ang gobyerno natin ngayon has been totally distracted by issues related to graft and corruption. And yung ginagawa nila ng mga interventions na mga kanina ay hindi epektibo. Kagaya, halimbawa, Franco, nabanggit mo itong creation ng mga independent commissions na yan. Ano ba ang purpose ng mga independent commission na yan? Mag-iimbestiga
So pag ito'y mag-iimbestiga, magre-recommend sila ng kaso sa ombudsman, ombudsman pa rin ang magpapile ng kaso sa Sandigan Bayan. So kumbaga, what these independent commissions are doing or going to do is a duplication of what other government agencies should be doing. So clearly, makikita mo na inefficient yung gobyerno. Kasi kung yan ang efficient, hindi mo na kailangan mag-create pa ng mga ganitong ahensya para maggawin yung mga investigasyon na yan because there are already agencies doing this. On top of that, the president has access to billions of confidential funds that the president can use to do the investigations. Saan napunta itong mga confidential funds ng ating Pangulo? Diba? So dinidikdik ng mga makakaliwa si Vice President Sara Duterte about confidential funds that was spent in a few days for 125 million. And yet, they are not questioning the billions of pesos of confidential funds ng Pangulo. So makita mo yung double standard ng mga critics ng ating ikalawang Pangulo. No? Na-segue ko lang. But the point I want to make is, napaka-inefficient ng gobyerno ngayon. Kasi kung ito ay episyente, hindi na kailangan maglikha ng ICI para mangalap ng ebidensya. Ang daming mga opisina. Nandyan ang CIDG, nandyan ang NBI, no? Nandyan ang billion confidential funds ng ating Pangulo, nandyan ang DOJ. Di ba? So, the government has the power, but yet makikita ninyo na hindi nila iniimbestigahan or baka reluctant sila mag-imbestiga. Baka may nagsasabi sa kanila na huwag imbestigahan. That's why kailangan mag-create ng mga ahensya para kunwari sabihin na ito mag-iimbestiga. But then again, sayang yung pera ng gobyerno ng paglilikha ng mga komisyon na ito when in fact, it's just a duplication of what other agencies should be doing. Kaya nung unang pumutok itong ICI, sabi ko kaagad, alam niyo itong ICI, hindi ito magiging epektibo as an agency kasi this is a duplication of what other agencies are doing. Ang dapat na ginagawa nila pala dyan, Franco, buti na banggit ko rin, is they have to allocate more funds sa ating judiciary and prosecution service. Kasi kung papasok na itong mga kaso related to flood control at inaasahan nila that there will be, if not hundreds or possibly thousands of people na posibleng kasuhan. Just imagine kung ganun karami ang involved sa mga kaso na ito, ma-overwhelm ang ating Sandigan Bayan. Yung Sandigan Bayan natin, Franco, has 21 presiding justices. There are 21. I think there are 7 divisions. Ang aking suggestion po sa inyo, sana nakikinig kayo sa ating mga taong gobyerno, dagdagan niyo po yung pondo ng Sandigan Bayan. Dagdagan niyo po yung pondo ng DOJ para sa prosecution. Anong ombudsman, for that matter, yung ombudsman. Dagdagan niyo yung pondo ng ombudsman. Kasi kinakailangan yan para sa speedy resolution itong mga kasong ito para hindi na tayo umabot ng 10 taon kagaya nung sa kaso ng TIDA. So, kumbaga, instead of putting money doon sa creation itong mga independent commissions, palakasin nyo yung mga existing na institutions na meron tayo. Hindi duplication ang solusyon, mga kababayan. Kung hindi, ang much efficient and effective use of government resources. Yun po ang kinakailangan natin gawin dyan, mga kababayan. And so, in other words, Doc, this ICI really shows that it's just another waste of fund ang ginagawa ng ating pamahalaan. Because we talaga already... sayang ang pera dyan, Franco. Sayang talaga. Tingnan mo, sino nang nag-quit dyan? Nag-quit na si Magalong. Nag-quit na si Secretary Babes. So, ibig sabihin, walang kwenta itong ICI na ito. Kasi makikita mo yung mga personalidad na inaasahan na sila yung mamumunod ng pag-iimbestiga, sila mismo umaayaw. So kumbaga, from a leadership point of view within the ICI, may problema na tayo. What more pa kaya yung mismong dapat na ginagawa? Kaya, I won't be surprised, Franco, that in the next few months, baka itong ICI magsara na. I won't be surprised. Magkasara yan.
Kasi pagka bawa na ibigay na nila yung mga ebidensya related to flood control dito sa ombudsman, wala na silang gagawin. So closed na yan. Kasi nga ang focus nila it seems sa ngayon is related sa flood control. Kaya I won't be surprised if sa kinalaunan magsasara yan. But ang punto ko dito is creation of these commissions, commission on infrastructure, o independent, may mga pangalan pa sila dyan. Independent People's Commission. These are duplications. Ito nga, Franco, ang tawag ko dyan ay commission, consumission. Kasi nga, these are duplications. These are duplications of existing na mga kapangyarihan ng mga existing na agencies na meron ng ating gobyerno. Kaya dapat yan, palakasin na lang nila yan. Hindi sila dapat nag-duplicate ng mga trabaho. Correct. Kasi isa rin po yan sa dahilan ni Babes Singson sa patungkol sa kakulangan ng budget ng ICI. Kaya hindi daw nila may push, wala sila may pakulong dahil sa kakulangan niya. Pero sa maiba lang po ako, Doc, ano po ang magiging susi para somehow makabawi po ang ating bansa sa ating ekonomiya? To nakikita naman po natin ang mga factors kung bakit patuloy yung pagbagsak at yung mga sanay magtatayo ng kanilang mga negosyo ay tila negatibo na po. Nega na po sila dahil po sa nangyayari rin pong mga corruption issues. Ano yung way or susi para somehow makabawi po ang ating bansa? Well, ang pinaka main issue dito is whether or not our leaders have the political will to enact genuine reforms. Pag sinabing genuine reforms, yung talagang makatotohanan ng reform hindi yung may pinagtatakpan. Kasi sa nakikita natin sa ngayon, may mga investigasyon, pero merong mga pinagtatakpan. So, may mga sacred cows. Pag sinabing genuine reform, kailangan, tamaan kung tatamaan, makukulong yung mga dapat makulong. So, kumbaga, walang sinasanto. Kumbaga, ito yung totoong reforma na kinakailangang mangyari sa ating bansa. Pero sa ngayon, hindi po ito nangyayari, mga kababayan. Kasi it seems to me na yung mga ginagawa ng ating gobyerno sa ngayon, merong parang pinoprotektahan. So, may mga kinakasuhan, pero yung mga kinakasuhan, puro mga small fish lang. Kinakailangan natin makasuhan dito yung mga malalaking isda. Yung mga mastermind, ika nga Franco, yun yung kinakailangan na mapanagot. Hanggat hindi na mapanagot yung mga mastermind at yung sa language nga ni Senator Marcoleta, mga sapsap lang yung nahuhuli natin, hindi magtitiwala ang mga foreign investor na mamuhunan sa ating bansa. Kasi nakikita nila na hindi maganda yung kalidad ng pamamahala. At yung kalidad ng pamamahala, napaka-importante yan in terms of decision ng mga investors kung gusto nilang maglagak ng kanilang mga pera at resources sa isang bansa. So hanggat hindi natin nakikita yung genuine na reforma na kung saan talagang merong totoong accountability na yung mga dapat makulong makulong, yung dapat magpanagot mapanagot, wala pong saysayang ginagawa ni na Marcos Jr. Hanggat hindi natin nakikita na merong aktwal na reforma, totoong reforma na nangyayari ang Franco. Opo, si Admiral Polit, ito, Doc, ang napapansin lang ng ating mga kababayan, yung inflation, tsaka GDP, bababa, yung inflation tumataas, nagbabago po in short, pero yung sa 500 peso challenge na Noche Buena, hindi po nagbabago. Alam mo, buti na bring up mo yan at para yung 500 pesos na Noche Buena. Sa totoo lang, may mabibili ka naman talaga na makakain sa 500 pesos at pa. No? I mean, well, let's not sugarcoat this. May mabibili ka. Kaya lang, yung mabibili mo ba na yon makakapagbigay sa iyo at sa iyong pamilya ng dignidad sa Kapaskuhan? Kasi ang kinakailangan natin mga kababayan, mayroon tayong dignidad. Yung 500 pesos, parang pang isang tao lang yan, Admar. Kung gusto mo talaga na mag-enjoy ng Kapaskuhan, isa nga kulang pa yung 500 sa isang kain . What more pa kung kakain ng 4 na miyembro ng pamilya. At isang beses lang sa isang taon, kasi nga Pasko, masaya, dapat mag-celebrate tayo. Yung sinasabi ng Secretary, ng DTI Secretary, about the 500 pesos, sa palagay ko, nakakawalang dignidad dito, Admar.
in terms of sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga kababayang mahihirap. May mga nagsasabi na insulto ito sa ating mga kababayan. Tama sila. Ang sinasabi ko dito, Admar, nakakawalang dignidad itong 500 pesos na ito sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na naghihikaw sa hirap. Kaya it shows how out of touch the people in government are sometimes. Kagaya nito. I mean, the DTI secretary should have asked for an economist to tell her what 500 pesos can buy these days. Meron silang kinalculate, naalala ko, pwede daw mag-spaghetti, pwede ka mabili ng ham. Sabi pa nga ni Yusek Castro, Admar, pwede kang bumili nung chop suey pack, may lalagyan pa ng toyo, sabay bungis-ngis, ni Secretary Castro. Alam nyo, itong mga ganitong remarks, this adds insult to injury, Admar. Naghihikaos na yung ating mga kababayan. Sabihan mo pa na 500 na lang ang pangpasko ninyo, hindi ba nakakawalang dignidad yan, mga kababayan? That shows the quality of the people that we have in government. Hindi niyan sila out of touch, mga kababayan. But these are people na, kumbaga, malayong-malayo sila doon sa nararamdaman ng mga tao sa ibaba. Lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na araw-araw na lumalaban sa buhay, na lumalaban ng patas para mapakain yung kanilang mga mahal sa buhay. Nakaka-insulto po yan at nakakawalang dignidad po, mga kababayan. Nakakalungkot. Opo, huling topic na lang po, Doc, kasi dito po sa nakalipas na linggo, nagkaroon nga po din ng issue, mainit na issue dyan po sa tulay sa Davao City po, na sinabing legacy project ng kasalukuyang administrasyon. Pero alam naman natin kung kailan ba nag-umpisa ito, matagal na. Ito po ay fully funded ng China. Pag mga ganito pong klase ng proyekto na meron tayo sa bansa, ano po itong implikasyon nito sa atin pong ekonomiya naman po? Makatitipid tayo nito kasi imbis na gumastos tayo, iba yung nagastos. Ang problema lang kung saan ginastos yung natipid natin. Ano pong nakikita nyo po dito, Doc? Okay, una-una, Admar, yung legacy ni BBM, ang legacy niya dyan, yung tarpaulin. Yun yung kanyang legacy, hindi yung tulay. Because the bridge was kumbaga, yung initial, yung beginnings ng project na yan, under pa kay FPRRD. It was funded nung mga panahon na yan. Construction started nung time na. Kumbaga, Admar, ang punto ko dito is, iba yung nagsaing, iba yung kumain. So, kumbaga sana, what Marcos Jr. could have done was at least give credit towards due. Kumbaga, yung project na yan nasimulan under the previous administration. And that should have been the proper credit should have been given to the previous administration, and yet inangkin. So, kumbaga, nabanggit ko kanina, out of touch. This is another example of how the president is out of touch with reality. Because that project was not only was funded by the Chinese, but also nasimulan yan yung na-conceive yung project na yun nung panahon ng nakaraang administration. At yung project na yan ay hindi yan mangyayari kung hindi nagkaroon ng magandang relasyon ang ating bansa at ang China. At sino bang presidente ang naging responsible sa magandang relasyon na yan? E di yung ating Pangulo na nandun ngayon sa The Hague. So, kumbaga, mga kababayan, what Marcos Jr. should have realized is that yung bridge na kung saan nandun siya nag-anunsyo, hindi yan magiging posible kung hindi dahil sa foreign policy nung nagdaang administrasyon. So, kumbaga, tama ka, Admar, sa nabanggit mo kanina, na makakatipid talaga ang ating gobyerno kasi alam mo, napakaganda ng tulay, Admar. At yan, kung di ko nagkakamali, yung tulay na yan was built by the Chinese contractors. Hindi Pilipinong contractor yung gumawa niyan. At makikita nyo yung kalidad nung tulay, makikita nyo na maayos. Kumbaga, makikita nyo yung diferensya eh. Kung ginawa yan ng mga kontratista natin dyan na kagaya yung mga involved sa flood control,
Just imagine kung silang gumawa niyang tulay na yan. Baka after a few months, huwag naman sana mangyari, baka mag-iba yung tulay. Kasi nga hindi maganda, substandard yung mga materyales. Pero makita natin na foreign yung gumawa, foreign funded siya, and as a result of the foreign policy of the previous administration. Kaya nga ito nakakalungkot, Admar eh. Kumbaga, bigyan sana man lang ng credit yung maayos na foreign policy ng nakaraang administrasyon. Sa ngayon, anong nakita natin from the Americans? Did the Americans give us bridges? No. Wala tayong nakitang tulay. Nasaan na yung mga EDCA sites na yan? The EDCA sites, did they contribute to economic development and economic growth, at least sa mga regions? I don't think so. Ang baba nga ng lago ng ekonomiya natin eh. So, kumbaga, it's very clear, it's very clear na yung klase ng foreign policy na meron tayo has an impact sa paglago ng ating ekonomiya. And insofar as the current foreign policy goes, palpak yung foreign policy ni Marcos Jr. because it has not led to meaningful economic outcomes para sa ating bansa. Ang meron lang tayong nakuha is more uncertainty as a result of our unnecessary involvement dyan sa issue between mainland China and Taiwan and the United States. Unnecessarily na involved tayo dyan ni Marcos Jr. But if we go back to the previous administration's foreign policy, kita nyo na may tulay. Yung mga build better, yung mga build. Yan yun eh. Yung mga subway na tinatayo, part yun ng build. Kaya nga yung sinasabing build better more, Admar, di ba build better more, no more. Wala na yung build better more na yan. Kasi ang nakita natin sa ngayon is many of these infra projects have either been stalled as a result of the investigation surrounding infrastructure projects. Kaya wala na yung build better more ni Marcos, build better more, no more na yan, mga kababayan. At dapat natin i-acknowledge na we have to go back to that foreign policy of the previous administration. Kasi kung ikukumpara ninyo yung foreign policy nung nagdaang administrasyon at sa ngayon, yung dating foreign policy has brought us better economic outcomes kaysa sa kasalukuyan. Opo, Doc, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong umaga. Sa ulitin po, ingat po kayo. Merry Christmas.